Yo, what's up mga kahardot? Magandang araw po sa ating lahat, saan mang panig ng mundo. Kumusta po kayo? Ngayon, panibagong video naman ang ipakikita ko sa inyo sa araw na ito. At bago ko kayo dalhin dyan, manalangin muna tayo. Lord, maraming salamat po sa biyaya at patnubay. At lalo higit po sa aking pamilya at sa mga taong nakapalibot sa akin at sa mga ginagawa namin ito. Patnubayan po kami at tinataas ko po sa iyo ang lahat-lahat sa amin. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. At yun mga kahardot, shoutout muna sa asawa ko sa kay Milodini Pasinan, ang Gabon, Kalasyaw, Pangasinan at sa aming lahat ng mga anak at aming mga pamilya. Tara guys, tingnan natin ang aking video. Yun mga kahardot, ang bidyong ito ay tungkol sa railing. At ito nga, ang ikinakabit na ito ay ang sliding gate railing. Ayan, makikita ninyo na ito'y mahaba na isasabay ito sa buhos nitong beam na ito. At mapapansin nyo, ang round bar ay nakadikit sa isa pang bakal na angle na yan ang magsisilbing railing ng pinto. Diyan dadaan at nakagitna nga dito sa beam na ito at para diretso siya. Level siya dapat at mayroong mga dowels na inilagay para ito ay matibay at maging rigid pag binuhusan ng konkreto. Hindi gagalaw ang railing na ito pagka binuhusan. Kasi kung wala yan dowels, gagalaw yan pag binuhusan ng konkreto mga kahardot. At lagi nating isipin na tama at nasa pwesto ang ating ikinakabit na anumang bagay at kung ano ang nakasaad sa drawing. Ayan. At ito nga, i-layout muna ang pag-umpisa. I-layout, sa umpisa pa lang, i-layout para sakto at makuha mo ang tamang lokasyon niya. Kasi yung gate na yan ay fabricated na ikakabit dito. Kaya dapat sakto at nasa tama ang paglalagay ng door guide na yan mga kahardot. At kasi nga itong railing na ito ng malaking gate, dapat ito ay napakatibay. Kaya isinabay ito sa pagbubuhos at mayroong mga dowels to. At ipipix na mabuti doon sa reinforced bar. Ang purpose niyang dowels na yan para maging matatag ang railing. Kasi kung hindi mo lalagyan ng ganon, ay hindi malalagay sa diretso. At pag nag-install ka ng gate, ay mahihirapan kang magtama. Kaya kung ano ang isinasad sa drawing, kung anong nakalagay na dimension, susundin natin. Diyan lagi ang basihan natin sa drawing kasi napakahalaga nito mga kahardot dahil itong railing na yan ay meron niyang mga door post din sa gilid na nakalagay yung maghahawak doon sa gate at nasasaad nga sa drawing na ito ang mga dimension niyan para mailagay natin sa tama ang railing na ito.
I-double check natin sa drawing kasi may mga plate ito. Malaman natin ang mga distansya nitong plate nito para sa door post sa mga guide ng gate. Ayan, at makikita nyo yung mga plate na yan, nakasinto din doon sa guide ng sliding door, sliding gate or door. At yan, makikita nyo nga at diretsyon-diretsyo na yan. At ito naman ay may mga dugsungan din mga kahardot. At siguraduhin din ang dugsungan ng railing na ito ay maganda para paggulong. Kasi yung gate na yun ay may gulong. At maganda ang hindi siya uugtol. Uugtol kasi yan, hindi maganda dahil hindi makina yun. Magkakaroon ng problema ang pagtakbo dahil di makina yung gate na ikakabit yan. Dapat diretso-diretso yung round bar na yan na makikita ninyo. Dapat nakalapat yan. At kung may konting ilinisin, kailangan linisin dahil hindi maglalapat. At ito nga, kailangan nilang linisin, i-grind yan ng kaunti para mailapat nila ng husay. At sa makikita nyo nga at ito nagkaroon ng problema, obligado nilang linisin yan. I-grind, grind yan, grind. Para maglapat siya dyan, kailangan i-grind at pantay ang dalawang dugsungan. Yan mga kahardot at i-grind nga. Nagkaroon kasi ng bukol dun sa ilalim kaya hindi lumalapat. Siguraduhin maganda at lapat na lapat ang dugsungan. At yun guys, na ikabit na yung railing. Ang isusunod naman natin ay yung plate para sa door post. At ito nga, ili-layout natin. As per drawing lagi tayo. As per drawing mga kahardot. Pag sinunod mo ang drawing, check, wala. Hindi ka maliligaw. Ayan ang drawing. Sundin lang lagi ang drawing mga kahardot. Ganun ang put the marking display, marking center. 20. Ayan, 20. Put marking, then this is level to that angle, top side level. T1 is 25, then 10 cm 35. Yeah, put straight. Yeah. Okay. This one we will do that. At ikabit na rin yung plate na yan. Lahat ng plate ay kinabit dahil isasabay na rin yan sa buhos para mas matibay mga kahardot. Yon ang napakaganda niyan. Monolithic kasi ang buhos ng beam ng mga railing para rigid siya at napakatibay mga kahardot. At yung mga plate na yan at sa lahat ng mga pinag-weldingan ay kailangan mong i-retouch ng pintura yan dahil hindi maganda yan na
ang bakal ay merong mga magmadaling maras yan kahit may simento yan at may pinagwildingan, dapat i-retouch mo yan. Yan ang required yan at SOP na lahat ng mga pinagwildingan mo sa mga reinforce, kahit anong parte ng beam o column o footing, dapat i-retouch mo yan. At ito nga, lahat ng winilding dito, lahat ng dowels na winilding ay nilagyan ng pintura, mga kahaptot. At yan, natapos ng ilagay ang railing, ay welding na lahat dyan. At pati mga plate na ilagay na rin, makikita nyo, diretso naman yan. At yon ay bubuhusan na yan ng konkrito. Yon, maraming salamat sa inyong panonood at bye-bye!